Pre, inom pa tayo. Tama na. Hindi, kaya pa to. Inom pa tayo. Tama na, lasing ka na. Hindi. Hindi ka pa lasing. Hindi pa tayo lasing. Hindi. Lasing ka na. Ano? Hindi pa ako lasing. At actually, as a matter of fact, lasing ka na. Ano? At dahil dyan, ang pag-uusapan natin ngayon ay everything about alcohol in our body. Dito lamang sa Shing Fact Sheet. What is alcohol? Alcohol is a kind of drug that has a psychoactive effect on the body. It usually impairs the body's ability to speak, maintain balance, and thinking. Pero ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan pag uminom tayo ng alcohol? Stage 1. Ang mga unang shot ng alcohol produces a relaxing, enjoyable feeling in the body. Dito sa stage na ito ay karaniwang nawawala ang ating mga inhibitions at lumalakas ang ating boses, nagiging mas madaldal at palatawa. Ito ay dahil ang alcohol ay naa-absorb na ng ating stomach at nakarating na sa central nervous system ng ating katawan at ang parte ng utak na tinatawag ng frontal cortex that controls our behavior. Usually, about 25% of the alcohol is absorbed straight from our stomach into the bloodstream. Stage 2. Habang napaparami ang ating naiinom, mas nagiging adverse and severe ang epekto nito sa ating katawan. Pero di natin ito mabilis na napapansin. In this stage, we tend to sweat more, our vision gets blurry, and our senses become dull. Dito rin sa stage na ito, ay mapapansin natin na tila lagi tayong nawiwiwi. Ito ay dahil ang alcohol ay isang diuretic, meaning it is a form of drug that increases our rate of urination. Hindi kaya ng ating katawan na mag-store ng alcohol, kaya kailangan itong i-process at ilabas ng ating katawan. Dito pumapasok ang role ng ating liver. Our liver processes 90 to 98% of the alcohol in our drinks and breaks it down. Ang natitira namang 2 to 10% ay inilalabas natin through urine, breathed out of the lungs, or excreted in our sweat. Dito na natin mapapansin na tayo ay may tama na medyo lasing na. Stage 3. Pagpatuloy pa rin ang pag-inom sa stage na ito, bumabagal na ang ating katawan. Naapektuhan na rin ang ating mga reactions, making us sluggish and very uncoordinated. Dito na natin mapapansin na tipsy na ang isang tao. Nawawalan na sila ng balanse at nahihirapang humawak ng mga bagay-bagay. Dito rin sa stage na ito kung saan ang mga emotions ay hindi na kontrolado na kalimitang nagiging aggressive, mapang-away, highly sensitive, masyadong masaya, or masyadong malungkot ang isang tao. Lahat ng ito ay nangyayari pag naaapektuhan na ng alcohol ang cerebellum ng isang tao. Ang cerebellum ay ang parte ng utak kung saan it coordinates with the muscle movement. Stage 4. Usually, isang oras pinaprocess ng ating katawan ang 10 grams of alcohol, which is the usual amount of alcohol per serving. So, kung nakalimang bote kayo, that means it will take the body 5 hours just to process it. Ooh. At sa dami ng nainom na alcohol, kailangang i-flush out ng body ang excess alcohol sa ating katawan. Dito pumapasok ang pagsuka or vomiting. Vomiting is the body's natural way of getting rid of the alcohol. Sa stage na ito, ay sobrang pagod na ang ating utak dahil sa alcohol. Because of this, karaniwang ang isang nakainom ay aantukin at makakatulog. In worst scenarios, they end up sleeping kung nasaan man sila because their brains cannot function fully and just wants to rest. Stage 5. The hangover. Pagkagising, ay
medyo iba na ang ating pakiramdam. Tila pagod na pagod at masakit ang ulo. This is because all the sugar in the alcohol gives us a sugar crash na nagpapababa ng ating glucose levels. Also, because of dehydration, mapapansin natin na ang ating dila ay medyo namamaga. Also, because the alcohol used up the vitamins and minerals in our body, we experience muscle cramps and lightheadedness. Pero may mas toxic effect pa ang alcohol drinking. Dahil tayo ay dehydrated, ang ating katawan ay kumukuha ng tubig sa ibang sources, particularly the other body organs, just to flush the alcohol out of the body. Pag nangyari ito, nagpro-produce ng toxins ang ating katawan na nagiging sanhi bakit feeling natin ay parang magkakasakit tayo. Hindi naman kayo nakinig. Explain pa ako. Mga lasinggero kasi. Baka alis na nga rin.